Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Naranasan na nga po ng Gilas Pilipinas ang kanilang unang pagkatalo sa kamay ng Chinese Taipei. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Naranasan na nga po ng Gilas Pilipinas ang unang pagkatalo sa FIBA Asia Cup Qualifiers ngayong 2025 sa home court ng Chinese Taipei. 91-84 sa isang magandang bakbakan dyan sa loob ng Taipei Hiping Basketball Gymnasium. Ang ating pong naturalized player na si Justin Brownlee ay kumamada ng kanya pong 39 points, 8 assists, 6 rebound, 8 of 11, 3-point. Pero sa kabila ng magandang numero na yan ni Justin Brownlee, hindi niya nailigtas ang ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas sa kamay ng mga Taiwanese. Umabot pa nga po hanggang 13 point ang lamang ng Chinese Taipei. Pero hindi sumuko at palaban etong ating Gilas Pilipinas, pero sadyang matibay at malakas at palaban din eto pong mga Taiwanese. Kaya nakuha nila ang kanilang panalo laban sa Gilas Pilipinas sa isang FIBA competition mula pa po nung kinuha nilang 84-79 last August 3, 2013 during the Asia Cup. Mula noon, nanalo na ang ating Gilas Pilipinas sa kanilang huling apat na bakbakan. Kabilang na nga po dyan ang isang dominanting 106-53 pagkabigo sa kamay ng mga Pilipino. Nangyari po yan noong February 25, noong nakaraang taon lamang yan, 2024. Sa nasabing pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay nadungisan nga po ang kanilang malinis na kartada matapos ang ikalawang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Tangan nga po ng Gilas Pilipinas ang 4-1 win-loss record. Katabla po nila dyan ang kanilang makakalaban this coming Sunday na New Zealand dyan po sa Spark Arena, New Zealand. At ang Chinese Taipei naman ay na-improve nila ang kanilang win-loss record. 2-3 sapat na yan para naman ma-eliminate nila ang Hong Kong na tinalo nga po ng New Zealand kani-kanina lamang 92-51. Diyan naman po yung kinanap sa loob ng One Sport Center sa Hong Kong. Sa nasabi pong pagkatalo ng Gilas Pilipinas, tatlong players po natin ang umiscore ng double-digit performance. Una na nga po dyan ang 39 point na ito pong si Justin Brownlee. Katuwang niya po ang 15 point ni Dwight Ramos, 10 ni Edu, at itong si Junmar Fajardo, the 8 times PBA MVP, ay meron lamang 9 na puntos. Sa mga Taiwanese, yung kanilang dating naturalized player nila na ngayon nga po ay dineclare ng FIBA na local ay meron pong 21 points. Si Muhammad Albacher Gadyaga ay wala nga pong lahing Taiwanese, pero dahil dyan po siya sa Taiwan nag-aral ng high school, pinayagan ng FIBA na maglaro as local player. Well, siguro para sa atin o para sa akin, sa ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas, isang magandang laban ang kanilang pinakita. At still, ako po ay very proud sa ipinakitang laban ng ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas. Kaya ang aking panawagan, isa sigurong bounce back win ang gusto ng karamihan. Ikaw, ako, tayong lahat, yan ang gusto nating maipakita ng ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas sa kanilang magiging bakbakan kontra sa New Zealand this coming February 23. At yan po ay aabangan ng ating karamihang mga Pilipino at inaasahan natin na babawi ang ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina